Buksan po natin sa John 15, chapter 15, verse 26 to 16, verse 15. Kita na po. Ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula. Sinabi ko ito sa inyo upang wag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon sinasabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako ay pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang naririnig, at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Inganawa ng Panginoon ang kanyang salita upang tayo lahat ay mapagpala. Amen. Bago tayo umupong lahat, ay manalangin po muna tayo saglit. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon sa oras na ito, sa lahat ng mga patotoo ng mga kabataang ito. Lord, we thank you, Panginoon, Holy Spirit, we thank you for your divine presence sa buhay ng bawat isang kabataan, Panginoon, na narito, Lord God. Maraming salamat, Lord, na patuloy binubuksan mo ang kaisipan ng bawat isa at patuloy tinuturuan mo ng direkta ang iyong mga anak, Panginoon, Lord God, upang sa paghahanda mo, Panginoon, sa kanilang paglilingkod, Lord, ay magiging matatag ang bawat isa sa amin, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, Lord God, Lord, dalangin ko, hingahan mo ang bawat salita na lalabas sa aking mga labi, Lord God, at ikaw ang makita at marinig ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Hayaan mong bukas lamang ang kalangitan, Panginoon, at akyat panahog ang mga anghel ng Diyos ng iyong karunungan, Panginoon, ay patuloy dumaloy, Lord God, sa buong lugaring ito, Lord. We thank you, O God. Salamat, purihin ka sa lugaring ito, Lord God. We seal their prayers by the blood and fire of God, by the power of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Paki-congratulate naman ang inyong katabi. Yan. So, overnight prayer na. Over na ng alas 12, kaya overnight prayer tayo. Sige, upo tayong lahat. At makinig tayo sa mensahe ng Panginoon sa gabing ito. Ano? Amen.
Napakabuti ng Diyos sa ginawa ng mga youth, 'di ba, sa Baras. At nakakatuwa ang pagkilos ng Lord sa kanila. Nakakatuwa yung proseso na ginawa ng Panginoon sa kanilang lahat. Ayun po. So, mula nung last week na ibinaba sa atin yung Reformation, 'di ba? Yun isa yan sa bahagi ng paghahanda sa inyong lahat. Bilang mga lingkod ng Diyos, kayo ay mga lingkod na, mga kabataan, ano? Huwag nyo nang tingnan ng inyong mga sarili bilang mga attendees lamang or member ng JCGD. Kayo ay lingkod na ng Panginoon. Amen. Sa inyong mga simpleng gawa, kayo ay naglilingkod na. Sa inyong pagigitara, kayo ay naglilingkod na. Okay? Amen. So napakasimple lang ng Lord, masimple lang mangusap ang Panginoon, hindi po mahirap kausap ang Panginoon. Tandaan natin, ano po, yung mga pangungusap sa inyo ng Lord, maraming salamat at nabuksan ng lahat sa kaunawaan sa banal na Espiritu. Amen. At medyo na-trigger na ano na ang Holy Spirit na umpisahan na sa inyo, yung Amen. pakikinig sa Holy Spirit. Napakabuti ng Lord. Amen. Okay, so ngayon pong gabi ay ibinaba ng Panginoon sa atin ang pagiging sensitibo sa banal na Espiritu. Ayan, kung kayo po ay nagiging sensitibo na in hearing the Word of God, sa pakikipag-usap sa Panginoon, kayo naman po ngayon ay tuturuan ng Lord sa pagiging sensitibo sa pagkilos ng banal na Espiritu. Ano po? Amen. So sa tuwing ang isang lingkod daw po ng Diyos ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan, ay nagkakaroon din ng delay sa maturity sa spiritual, kaya mahalaga na nagpapalinis ng konsensya ang inyong isipan upang hindi mahadlangan ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa. And we believe na that part sa youth camp ay nalinis ang lahat. Nalinis ang ating mga konsensya, nalinis ang ating kaisipan, at marami kayong lahat, walang exempted sa atin. Lahat po ay dumanas. Okay? Bahagi yun ng reformation ng Lord sa atin. Lahat ay dumanas ng mga ganon, yung negativity sa utak, dumanas din po kaming mga leaders. Yes. Huwag po kayong mag-alala. Ano po? At lahat po yan ay kailangan nating pagdaanan para ma-reform. Ma-reform Amen. muli ng Panginoon ang ating utak. Okay? Amen. So sa pagkakaroon daw po ng sensitibo sa banal na Espiritu ay nagkakaroon din tayo ng kaunawaan sa mga itinuturo ng banal na Espiritu sa pang-araw-araw na buhay. So hindi lamang po ang Lord ay hindi lamang nagtuturo sa ating spiritual na buhay, maging sa ating pang-araw-araw. Natural yan, maging sa mga pag-aaral po ninyo ay nagtuturo din ng Lord. Kaya nga, alam nyo, hindi mahirap hindi mahirap dapat mag-aral. Ha? Hindi dapat mahirap mag-aral kasi kapag nakasalig ka sa Holy Spirit, even yung mga academics ninyo, ituturo po ng Lord yon lahat. Amen. Okay? So sabi po sa Colossians 1:9, pakibasa po. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Amen, di ba? So we believe na yung youth camp na yon ay naging first base ng Holy Spirit sa inyo sa pang-uunawa. Tama ba? Amen. Tama ba, mga youth? Palakpakan natin ang Lord dahil dyan. Diba, ang lahat ay naging sensitive? Ha? Ang lahat ay naging sensitive mula doon sa mga paglakad nyo sa tinikan na yan, diba? Maraming amorseko ba tawag doon? Sa Baras, maraming tae ng baka. Pero diba, naka-focus kayo sa pakikinig sa Lord that time. Okay, so salamat sa Lord at patuloy na ginagawa niya sa atin ito. Paano matutunan ng pagiging sensitibo sa banal na Espiritu? Ayan, so matututunan daw po ito ng isang lingkod kapag siya ay tunay na minamahal ang Panginoon. Kailangan po lubusan ng pagmamahal sa Lord. Kailangan walang ibang tao o kung anuman sa kanyang puso upang sa ganoon maunawaan niya ang banal na Espiritu. Sabi po sa Exodus 25, Exodus 25, huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ayun. So last week, di ba, ang inayos sa atin ng Lord yung mga idolatry sa ating buhay. Sa youth camp, di ba, ang inayos sa inyo yung conscience at ang inyong mga puso. Nilinis ng Panginoon. Okay?
So bahagi yan ng pag-re-reform sa inyo ng Panginoon. Upang sa ganon, after noon, di ba, after naunawaan natin yung pagkilos ng Lord sa ating buhay. Naunawaan natin yung pangungusap ng Lord sa bawat sitwasyon na pinagdaanan nyo sa youth camp, di ba? Okay, so mahalaga daw po ang pagkakaroon ng mga propeta upang makounsel ang mga tao sapagkat nadudumihan ang kanilang isipan dahil sa mga makamundong bagay na kung saan hindi maunawaan ng mga spiritual na bagay. 1 Corinthians 2:14 to 15. 1 Corinthians 2:14 to 15. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Amen, di ba? So without the power of the Holy Spirit po, yung lahat ng mga nakita ninyong goodness ng Lord ay hindi nyo makikita doon sa youth camp na yon. Ang mas makikita ninyo yung hirap. Ang mas makikita ninyo yung sakit. Diba? Sa paglakad, sa pagpiring. Ano ba naman ito? Uling pa kami magluluto. Bakit naman sa uling pa? May kalan naman, may gas stove naman. Diba? Pero hindi nyo po alam, merong minumold sa inyo. Ha? Merong minumold Amen. sa inyo ang Lord that time. Amen. Diba? Akala nyo, pinalakad lang kayo ng basta-basta. Wala namang koneksyon. Pamilitary discipline pa, diba? Pero hindi nyo po namamalayan, yung character ninyo ay minumold ng Lord that time. Amen. Diba? Yung inyong patience sa ginagawa nyo that time ay minumold. Una pa lang, faith ay minumold na sa inyo. Bakit? Yung mga walang pangbayad, natutong mag-pray. Diba po? Amen. Natutong dumiskarte sa buhay kung paano magkaroon ng registration. Okay? So that way, kailangan maging sensitive tayo. Maging sensitibo ang ating buong kaisipan, puso, at kaluluwa, di ba? Kung ano yung ginagawa ng Lord that time. Akala lang natin kasi hirap. Mas nakafocus kasi ang tao sa hirap na nadadanasan. Yes. Sa chaos, sa mga nangyayari sa paligid niya. Di ba? Pero behind po ng lahat ng mga circumstances na yon, sa likod ng mga nakikita nyong sitwasyon ay merong pangungusap ang Panginoon. Kaya naririnig niyo po kami, di ba? Sinasabi ng mga propeta, di ba, na tanungin mo ang Lord kung ano yung tinuturo sa iyo sa bagay na yan. Amen. Kasi sinasabi ko po yan, kapag hindi mo natutunan yung tinuturo sa iyo ng Lord, babalikan mo the same situation. Magkaibang mukha lang minsan. Okay? Amen. So bilang mga propeta daw po, ang ating mga propeta, ipanalangin nyo po, sapagkat sa patuloy na pakikipag-usap po sa Panginoon, pati dapat ang mga leaders ay kailangan pinagdadaluyan din ng ganitong mga bagay. So hindi po ibig sabihin na yung 7 prophets na tumatayo dito sa unahan na nagpo-prophesy ay merong mga pangungusap sa kanila. Kailangan po i-practice nyo din. I-practice din po ninyo sa inyong mga bahay. Lord, anong ibababa nyo po? This coming Friday, Lord, anong ibababa mo, Lord? Sa prophetic. Pwede nyo pong tanungin. Okay? Tapos tignan nyo, kapag nag-prophetic na tayo, kung one spirit ba or may kaugnayan doon sa binababa ng propeta. Amen. Ng mga propeta. Doon nyo po matetest kung kayo ay nakakaano na sa spiritual. Kung kayo po ay nakaka-align sa banal na spirito. Makikita nyo po yon. Minsan yung binababa ng Sunday, itanong nyo na sa Lord. Lord, ano pong lesson kaya mamaya? Tapos anuhan nyo ng Bible verse. Makikita nyo magtutugma sa mga lesson nung Sunday. Ibang Bible verse man siya, pero yung thought parehas. Makikita Amen. nyo po yon. Ito po ay bahagi ng upgrading sa atin ng Lord. Pag-level up ito sa inyo bilang lingkod ng Diyos. Okay, sa mga incoming leaders daw po, kailangan na maipasa ito sa kanila sapagkat ang ilan ay nakabase sa tamang gawa upang makuha ang mabubuting bagay galing sa Panginoon.
Pinapaalala ng Panginoon ang matinding pag-ibig niya sa tao. Ito ay another level ng paglapit sa Panginoon. Zechariah 4:6. Zechariah 4:6. Sinabi sa akin ng anghel ang ipinapasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Amen, 'di ba? Not by might, 'di ba? But by the Spirit of God. Wala pong makakagawa ng mga pinaggagawa nyo kung hindi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Di ba yung Amen. binasa kanina ni Ate Denise, sa una pa lamang, di ba, sinabi, hindi mo magagawa na magpatotoo sa unahan without the power of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit within you, hindi mo makakayanan magpatotoo. Palakpakan nyo ang Lord sa buhay nyo. Yes, amen. Ibig sabihin niyan ay kayo ay into another level of leadership na. Kayo ay deeper and deeper na ang inyong relationship sa Holy Spirit. Napakabuti ng Lord. Okay, so kailangan daw pong maapuyan muli ang bawat isa sa pamamagitan ng mainit na pagpupuri sa Panginoon. And we believe na kanina ay grabe ang ginawa ng Lord sa ating praise and worship. So gawin po natin siya palagi. Ha? Hindi lamang dito sa church, kundi sa inyong mga tahanan. Gaya ng pinatotoo ng isa nating kasama kanina, sa pagpupuri pa lamang, sa worship pa lamang ay gumagaling na ang Amen. tao. At nadideliverance na po. Meron ng deliverance sa praise and worship. Kaya di ba pag may bisita tayo dito na first timer, kaya minsan lumulutang yung mga karga nila, praise and worship pa lang. Okay? Amen. So sa pagpupuri daw po at pag-commune ay madadama nila ang presensya ng Panginoon. Ito ay makakatulong sa kanila upang maunawaan ang mensahe ng Panginoon at kung paano malakaran ang mga sinasabi ng Diyos. Okay? So ang deeper po na pakikipag-usap sa Lord ay talagang pakikipag-commune sa Kanya Amen. through the worship, praise and worship talaga. So makikita nyo kahit minsan praise and worship lang kayo, kahit speaking in tongues, singing in tongues, di ba? Makikita mo merong nangungusap sa iyo sa isipan mo. Na merong nagsasalita sa isipan mo ng mga meaning ng mga sinasabi mo. Dapat alam nyo po yon. Yung prayer in tongues po ninyo, dapat alam ninyo. Nalalaman nyo na kahit papaano yung sinasabi nyo sa Lord. Okay? So another Amen. level siya. Kaya mag-desire tayo ng mas higit pa. Kasi sinabi na yan ng Lord sa atin. Greater things you will do. Okay? So kailangan daw pong ibinababa ng mga propeta ay ipanalangin at taniman upang maselyuhan ang lahat ng binababa ng Panginoon at ito ay magpatuloy. Alisin ang inggitan at selos sa bawat isa, lalo na sa kabataan. Okay? So nakita na natin yung mga impurities, mga youth. Nakita nyo na yung mga impurities kung bakit medyo nangangalawang sa praise and worship. Kung bakit medyo hindi masyadong marinig ang Lord. Hindi nauunawaan yung pangungusap ng Lord. Kasi bakit? Naunawaan nyo na, di ba, na meron tayong impurities sa puso at isipan. Okay? So, Ephesians 1:4, pakibasa nga po. Ephesians 1:4. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na kaniya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen, di ba? So, kailangan daw po panatilihin natin ang kabanalan sa ating puso. Yung inyong naranasan sa youth camp ay kailangan mapanatili nyo po siya. Ha? Mga youth, Amen. tandaan. Sapagkat every after po ng ating mga malalaking gawain ay merong testing. Tandaan Amen. nyo po yan. Meron na dito mga youth na nagpatotoo na pag-uwi nila sa bahay ay merong testing. So every Amen. time po yan, tandaan natin, hindi nag-usap ang Lord sa inyo sa mga malalaking gawain like mga Agkid-Umid, EGR, Post-E, kung walang testing. Laging merong testing ang Panginoon sa inyo. Okay? So tandaan po natin yun, Kailangan daw po panatilihin ang kabanalan sa puso, ang pagkakaisa at pagkakaroon ng pagtingin bilang kapatid sa mga mananampalataya.
Amen. Okay? So wag nyo nang hayaan na madungisan ang inyong isipan dahil yan ay nilinis ng Lord sa youth camp. Ang mga negatibong kaisipan, malalaswang kaisipan, ay kailangan kayang-kaya nyo nang itakwil. Resist the devil kaagad para mapanatili ninyo yung purity ng inyong isipan at puso. Okay? Maging ang motibo ay pinapalinis din po. Kaya palagi nyong ipalinis habang tayo ay, pag tayo ay nag-uumpisa pa lamang mag-pray, ipanalangin na kagad natin, puso't isipan at motibo, maging ang mga labi, pinapalinis na rin po. Okay? Amen. So, ang spirit of lust daw po ay patuloy kailangan wasakin, lalo na sa mga kabataan. Ang mga nakakatandang kabataan ay maging ehemplo sa mga nakababata. Sila ang nagdadala kung paano magkaroon ng mga bata ng pag-ibig sa Diyos. Amen. Okay? So, yung mga nauna sa inyo na mga youth, we believe na talagang patuloy inaayos ng Lord sa bagay na ito at kahit wala ka pang nararamdaman na spirit of lust, ay wasakin mo na. Amen. Okay? Para hindi na siya makapenetrate sa iyo, itakwil mo na siya kaagad. Wala pa man. Diba? Si Satanas, advance mag-isip, mas advance tayo mag-isip. Amen. Dapat, okay? So, una pa lang, kasama na ng paglilinis, diba? Ideklara mo na kaagad. Spirit of lust, diba? Ay wasakin sa buhay ko. Okay? Amen. So, ganun tayo. Kailangan advance bilang mga leaders ng church, bilang mga lingkod ng Diyos. Kailangan na hindi tayo maging kampante. Sapagkat alam natin yan, ha? Padadamahin ka lang. Akala mo, smooth lang yung ilog. Pagdating sa dulo, meron palang waterfalls. Lagas. Okay? Lalagaslas ka, pababa. Amen. Okay? So, hindi ganun ang lingkod ng Diyos. Ang isang lingkod ng Diyos, kailangan po ay talagang laging handa. Amen. Advance mag-isip. Ang prayer mo ngayon ay dapat ay para bukas. Para sa Yes. susunod na araw. Okay? Amen. Para saan pa yung pinagkaloob sa atin ng Lord na inner healing and deliverance, di ba? Kung ating future, hindi natin ma-deliverance. Merong mga pagkakataon na yung mga chaos na dadanasan natin, yung mga sakuna ay dinadanasan natin, pero God will turn it into good. Aayusin ng Lord sapagkat Yes. merong gagawin ng Lord sa Amen. ating buhay. Okay? Amen. So, mga leaders daw po, kailangan mabuting ehemplo sa bawat isa. Sa pananalita pa lamang maging aware kung nakaka-encourage o nakaka-discourage sa mga taong pinag-uukulan nito. Nagtatampo ang banal na spirito kung sa pananalita pa lamang ay nalalangkapan na kaagad ng makalaman na salita. Okay? So, ang mga pagbibiro daw po na hindi tama, lalo sa mga kabataan ay nagkakaroon ng mali siya. At ang banal na spirito ay nagiging sensitibo sa ganitong bagay at maaaring ikatampo ng banal na spirito. Okay? So, what the mind conceive, the body will follow. Tandaan nyo po yun. Kung anong iniisip ninyo, ito ay maisasalita nyo na at maisasabuhay nyo na po yan. Kaya kung kayo po minsan ay nakakaisip ng spirit of lust, ano bang lust yan? Lust of the eye, lust of the flesh, pride of life, ay itakwil ka agad. Huwag mo na hayaan na tumagal. Ha? Huwag mo na hayaan na lubugan ng araw na meron kang iniisip na ganun. Kailangan magpasusi ka na kaagad sa Lord. Maghingi na tayo talaga agad ng tawad sa Panginoon. Sapagkat alam nyo po, napakahirap maglingkod kapag meron kang tinatagong kasalanan. Amen. Okay? Doon po tayo nareresbakan. Tandaan po natin yon. Nareresbakan ang isang lingkod ng Diyos kapag meron siyang pet sin. Unconfessed. Okay? Unconfessed sin. Yes. Kaya minsan yung prayers mo hindi sinasagot. Kaya minsan ang prayers mo ang tagal sagutin. Nagtataka ka, di ba? Pray naman ako ng pray. Walang sagot. Di ba? So kasalanan po ang dahilan. Kaya pag meron palang naisip ka agad, hingi na agad ng tawad. Mabilis. Yun po yung biyaya na pinagkaloob sa atin ng Lord, na alam natin yung pagkilos ng banal na spirito at alam din natin yung kilos ng kaaway. Okay? Amen. So kung pinapaalala niya yung yung past mo, yung mga kasalanan mo, 'di ba? Declaration of faith ang katapat. Amen. Okay? So kung pinapaalala niya yung mga mali mong gawa, 'di ba? Declaration of faith ang katapat. Kaya kailangan Amen. marami tayong alam na declaration of faith. Yun lamang po. Banatan nyo sa Word of God. Okay? So sabi po, mga pagbibiro na hindi tama sa mga kabataan ay nagkakaroon ng mali siya at ang banal na spirito ay nagiging sensitibo sa ganitong bagay at maaaring ikitampo. Ang mga Word of God daw po ang dapat na malakaran at hindi ang mga makamundong salita. Ephesians 4:29. Ephesians 4:29.
huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ayun. Kung hindi nakaka-bless yung salita mo sa iyong kapwa, mag-isip ka na. Kung na-condemn yung iyong kapwa sa sinabi mo, or medyo nagkaroon siya ng pagkapahiya, mag-isip ka na. Amen. Kailangan mo siyang ihingi ng tawad. Kailangan po kapag tayo ay nagsalita sa ating kapwa ay makukonvict. Kasi dalawa lang naman yan. Conviction at saka condemnation. Kapag condemnation yung nai-transfer sa kanya, malamang meron po tayong hindi naihingi ng tawad sa Lord. Amen. Okay? So, kailangan po maging encouragement sa kanila. At tinuturoan din tayo ng Lord, ng Banal na Espiritu, kung paano sabihin. Kaya nga hindi mahirap eh. Diba? Amen. I-ano nyo po siya, i-practice nyo. Minsan, ganun din sa akin. Lord, ano po ang sasabihin ko sa Kanya? Ganun lang. Mismong yung word na yun na yung sabihin mo. Okay? Para hindi ka na magkamali. Diba? Hindi ka na magkamali sa sasabihin mo. Lord, ano po yung exact word na sasabihin ko sa Kanya na hindi siya masasaktan, na hindi siya maaabot yung Kanyang kaunawaan. Kasi marami po hindi makakaabot. Spiritual, akala mo, nagpo-prophesy ka na. Pero hindi pala. Meron palang personal motive, di ba? Na gusto mong iparating doon sa tao na yon. Yes. Kaya ingat tayo palagi bilang lingkod ng Diyos at ang Holy Spirit ay nalulungkot din sa ganun. Lalo po kung kapwa ninyo lingkod ng Diyos. Kung kapwa ninyo mananalangin, ha? Yes. Kung kapwa nyo na leader, lalo na po. Kasi bakit? Naglilingkod na rin yan sa Lord. Tandaan po Amen. ninyo, anointed na rin po yan. Amen. Okay? So, merong mga consequences. Ano po? Kahit na tayo ay leader na, kahit tayo ay naglilingkod na po, merong mga consequences yung mga ganoon. Kaya yung iba nare-resbakan. Okay? Kaya yung iba, pagdating ng oras, pagkatapos ng gawain, di ba? Merong mga nangyayari na hindi maganda. Amen. Okay? So, hingi agad ng tawad. Kapag merong naalala na mga nagawa o nasabi na mali, hingi kagad po ng tawad. Okay, sa ganung paraan daw po ang Banal na Espiritu ay nakakakilos sa atin. At tayo ay mas nagiging sensitibo sa kanyang pagkilos sa Holy Spirit. Mas nakikita natin yung pagkilos ng Lord sa ating buhay kung tayo ay walang tinatago na kamalian, walang tinatago ng mga impurities sa ating buhay. Amen. Okay? So, i-share ko na rin sa inyo, no? Kung gusto nyo talagang tumalas, yung agad-agad talaga na tumalas, mga youth, mga kabataan. Ito lang yung tinuro sa akin ng Lord na talagang pinapanghawakan ko. Number 1, yung salita mo. Life and death is in the power of your tongue. Yes. Yun lang palagi. Bumalik ka lang palagi doon. Kasi kung hindi po blessing ang sasabihin ng iyong bibig, ikaw ay mangkukulam. Yes. Okay? Nakakapag-curse ka kung hindi po blessing ang sasabihin mo. Life and death is in the power of tongue. Dalawa lang. Dalawa lang sinabi ng Lord. Life and death. Diba? So, kaya nga sinabi ng Lord sa atin, ang laging idideklara mo ay blessing. Okay? Amen. Number 2, ang inyong puso. Huwag na huwag tayo magtatago ng kasalanan. Yes. Okay? Lalo na po tayo ay nasa deliverance. Huwag na huwag. Kahit po maliit lang yan na kasinungalingan, maliit lang yan na pagtatampo, inis-tampo, napakadelikado sa atin, lalo na sa Amen. deliverance. Amen. Huwag na huwag po kayong magde-deliverance ng merong tinatago na kahit tampo man lamang. Kaya napakahalaga na nagpapalinis tayo before mag-deliverance. Yes. Okay? So number 3 po, MMHO. Meditate, Yes. memorize, hear, and obey the Word of God. Amen. Kaya po tayo ay nagde-devotion sapagkat kumakain ng ating kaluluwa. Kailangan Amen. din po natin siya. At sa tuwing tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, kumakain ng salita ng Diyos, ang ating mga anghel ng Diyos ay kumakapal ang shield of faith. Amen. Ang kanilang mga kalasag ay kumakapal at lumalakas sila. Yes. Tandaan niyo po yun. Sila ay nakakalaban dahil sa mga salita ng Diyos na kinakain ng ating kaluluwa. Amen. Okay? So yun po. Meditate, memorize,
memorize. Kaya namin kayo kaya ang mga leaders ay ina-advise sa inyo mag-memorize ng Word of God. Yung mga nangusap sa inyo sa baras, i-ano nyo po yan, i-memorize ninyo, ha? Kasi gagamitin nyo po yan. Gagamitin Amen. nyo po yan pagdating ng oras na kayo ay dumanas ng pagsubok, bubulungan kayo ng kaaway, di ba? May mga bulong yan ng kaaway. Amen. Ayan po ang inyong magiging kalasag. Kaya sinasabing kalasag ang Word of God. Kasi pwede mo siyang ibato sa kaaway. Ay hindi. Ito ang sabi ng Lord sa akin. Amen. Sa baras, sa youth camp. Ganun lamang po. Okay? Sa ganung paraan kasi mas nagiging sensitibo tayo. Mas nakikita natin yung pagkilos ng Panginoon. Okay? Hear and obey. Kailangan palaging nakikinig sa banal na spirito. Gaya na sinabi ni Kuya Maiko kanina, no? Na hindi pa man siya Kristiyano ay naririnig niya na. Diba? Totoo naman. Kasi ang Lord ay talagang nasa tabi mo lang, with you, diba? Hindi mo pa man Amen. tinanggap, the Holy Spirit is with you. Nung tinanggap mo siya, He is within you. Amen. Okay? So, habang tayo ay napupuspos, He is upon you. Okay? Amen. So, ganun po ang pagkilos ng Panginoon. Kaya, akala nyo lang, inisip nyo, akala nyo lang, kayo ang nakaisip, pero hindi po. Si Holy Spirit ang nagpaisip sa inyo. Amen. Kaya wala tayong ambag sa lahat ng bagay. Sa ating mga paglilingkod ay wala tayong ambag. Sapagkat Yes. lahat ay nanggagaling sa Diyos. Amen. Okay, yung mga karunungan na tinuturo dito every Sunday, every Friday, lahat po yan ay binibigay ng Banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng mga anghel ng Diyos, di ba? Kaya kailangan na talagang, alam niyo nung bago ako sa JCGD, pag meron akong narinig kay Daddy Rev na word, nililista ko po yun. Meron akong notes na nakalagay na where to find in Bible. Pero hindi ko pa po alam na ang gift ko ay biblical prophet. Amen. Hindi ko pa po siya alam na ganoon. Yun lang po. Kahit nasa kami, meron pa kaming midweek prayer noon sa sports center. Madaling araw. Pag meron binaba si Daddy Rev doon, talagang sinusulat ko yung mga word of God. So, ina-advise ko sa inyo bilang mga youth, kabataan, i-practice nyo po yun. Kung meron yung mga leaders ninyo na sinasabi na ito yung makikita mo sa ganitong verse, isulat nyo po siya. Hindi nyo po siya makakalimutan kapag binasa nyo. Kaya ina-advise namin na talagang basahin nyo sa mga bahay ninyo. Okay? So, balikan nyo po yung mga lesson, yung mga Bible verse na tinuro sa inyo, balikan nyo po talaga siya. Okay? So, yung pagkilos ng Holy Spirit, alam ko ay nakikita nyo na, nararamdaman nyo na. Ang bawat isa ay Amen. patuloy na tumatalas. Yes. At excited tayo, okay? Kasi alam nyo, every time na nakakaranas ng mga pagsubok, alam nyo po, yan nga, lagi ko sinasabi, palaging may reward. Hindi lamang ito financial reward, spiritual reward. Hindi mo na mamalayan, you are birthing in spirit. Amen. Okay? So, i-share ko na rin sa inyo, no? 5 years ago, ako ay lumipat sa Doña Petra. Nagkaroon lang ng chaos sa family. Akala mo, mga nag-aaway lang na pamilya. Pero ginawa ng Lord yon na step para sa akin na magkaroon ng care group. So, hindi mo mamamalayan, di ba? Akala mo, paano ba to? Kailan nasa church ako, away-away ng pamilya. Akala mo, ganun lang. Pero nung dinala ko ng Lord sa Doña Petra, nakilala ko po sila Nanay Christy, sila Ate Joji, sila Ate Eleonor, Arisa, Richard Bailas. And napakaraming tinuro ng Lord sa bagay na iyon. Ayun. Amen. So, lahat ng mga pagsubok na inyong dinaranas, huwag nyo po siyang titignan na talagang mahirap. Oo, mahirap siya, pero ang palagi nyo pong tatanungin, Lord, ano ang tinuturo mo sa akin? Yes. Lord, ano yung gusto mong ipakita sa akin? Para nang sa ganon, ang ating mga nakikita ay lahat mga positibo. Amen. Okay? Kapag negatibo na po yung nakikita nyo sa sitwasyon, balik po tayo sa Bible. Yeah. Balik agad sa Biblia. Lord, mangusap ka through this Bible. Okay? Yes. So, even yung mga daliri nyo po, ha? Ito, tinuro ko. Even ang mga daliri ninyo ay anointed. Ha? Amen. Kaya minsan nakala nyo si Ate Lee nagsiselfone lang, ganun-ganun lang. Lord, i-anoint po yung daliri ko to find your word sa Bible ko Amen. sa cellphone. Yes. Okay? So, hindi po yun, hindi ako nagsisearch ng mga basta random lang ang aking daliri na gaganon. Na makikita nyo, nagpa-pop up. Yung mga word na binibigay ng Lord sa inyo. Okay? Amen. So, manalangin tayo sa oras na to. Tayo tayong lahat.
Gaya ng sinabi ng Panginoon po, ang ating pakikipag-isa sa Holy Spirit ay talagang mas lumalim pa this time at talagang mas maunawaan pa natin yung pagkilos niya. Na sa lahat ng sitwasyon ang makita po natin ay siya lamang. Ano po? Manalangin tayo. Hallelujah. This time, kapatid, you can close your eyes and I want you and your God na makipag-usap ka sa Lord na parang akala mo nasa malapit lang siya, nasa harapan mo lang siya. Alam mo ba na pwede mong kwentuhan ng Lord? Hindi lamang ang pakikipag-usap sa Lord ay hindi lamang sa paraang pananalangin na humihingi na palaging kwentuhan mo siya. Kwento mo sa kanya yung nangyari sa camp, kung ano yung mga tinuro sa iyo ng Lord. Lord, salamat sa tinuro mo sa akin. Nakakatuwa ka, Lord. Napaka-sweet mo. Kung kaninang umaga ay meron kang mga nadanasan habang ikaw ay merong ginagawa, i-acknowledge mo yung lahat ng mga sitwasyon na yon sa buhay mo na pinapakita ng Lord sa iyo, yung mga sitwasyon sa mundo. Pero behind that, kailangan makita mo rin yung ginagawa niya. Kaya kausapin mo siya sa oras na to, kapatid, na parang neutral, usual, casual, bilang anak, bilang kapatid, bilang siya ang tagapagturo mo at gabay. Kwentuhan mo siya. Pwede mo sabihin yung mga maliliit na detalye na nangyayari sa buhay mo para sa Kanya. Kung marami kang tanong sa mundo, pwede mong itanong sa Kanya. Even sa mga subjects mo, sa darating na pasukan, sa darating mong ministry, sa darating mong mga care group. Ikwento mo sa Kanya, Lord, excited ako, Lord. Sige, sabihin nyo sa Kanya this time, for another level na ng leadership, another level of your prayer life, prayer style. Gawin mong mas personal ang pananalangin mo sa Lord, kapatid. Huwag nang masyadong malayo ang tingin mo sa Kanya, sapagkat kasama mo siya. He is Emmanuel, kasama mo palagi. He is within you. The Holy Spirit is within you. You can hear His breath. At ganun ka rin. Dinig niya ang tibok ng puso mo. Dinig niya pati ang paghinga mo. Dinig niya ang lahat-lahat sa'yo. Dinig niya ang bawat hikbi mo. Dinig niya ang pagtawa mo. Dinig niya ang puso mo at nalalaman ng puso mo ay alam niya, kapatid. Just allow the Holy Spirit to speak to you this time, kapatid. And I want you to be closer to Him. Hallelujah. Oriya ikarata sendere bahayara babarata sukura bahande. Pwede mong gamitin ang wordly prayer or speaking in tongues na parang ang kausap mo ay kaharap mo lamang. Yara ya ikara kasendera bahaya rata shendera ikara baba. Come on, speak it out. Ibuka mo ang mga bibig mo, kapatid. Kausapin mo siya this time. Masanay ka na ano pa man ang ginagawa mo ay nananalangin ka. Masanay ka na mula sa araw na ito na ano man ang iniisip mo, kailangan kasama siya. Na ano man ang ginagawa mo, sa school man yan, sa trabaho man yan, or sa mga gawaing bahay man yan, ay kausap mo siya. Huwag mong hahayaan na hindi ka nakakapagkwento sa Kanya. Na hindi mo nasasabi yung buong maghapon mo sa Kanya. Hindi mo man lang nasabi kung ano nangyari sa'yo kaninang umaga. Gusto niya rin marinig yon. Huwag lamang sa mga kasamahan mo sa church kung anong resulta ng mga nangyari sa iyo sa buong maghapon. Sabihin mo rin sa Kanya,
Kasi gusto niyang marinig ang lahat ng iyon. Ano ang nararamdaman mo sa itinuro niya sa'yo sa youth camp? Anong nararamdaman mo sa tinuro niya sa'yo ngayong gabi? Sabihin mo sa kanya, kapatid. Sa pakikipag-usap mo ay patuloy magpasalamat ka. Magpasalamat ka. Binuksan niya ang pangunawa mo. Sa mga pagkilos niya, pangungusap niya, pasalamatan mo siya this time. Yara ya ikara bahay yarata sokuro bosunda yaraki kababa. Rata sende kayaro na ikuro bosundo yara na ikara bahaya. Roto seke yara na ikara basende kayara na karaba barata sende rabahaya. And this time I want you to ask the Lord na wag niyang sasarahan yung access mo. Because you have given, pinagkalooban na ng Lord, ikaw ng access. Yung pinagkaloob sa iyo ng Lord, meron ka ng special access patungo sa Kanya. Yung pathway to heaven ng iyong mga panalangin ay laging bukas. Ask the Lord right now na ito ay hindi magsara. Na Lord, anytime na ako ay makikipag-usap sa iyo, Lord, hayaan mong bukas lamang siya, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na bukas lamang ang pintuan ng langit para sa aking mga panalangin, para sa aking mga hinaing, Lord God. Sige, sabihin mo sa Kanya sa oras na to. Sabihin mo yan. Yara ya ikarata sende rabahay yarababa. Roko sondoro yarata karaba shike yara na ikarabahay yarabahande. Yendera takaraba sike yara na ikarabahande ikarabahan. Roko soto kuroto sike yara na ikarababa. Yende ka na masike yara na ikarabahay yara ta shende kera takarababa. Hallelujah. Come on. Taas natin ang ating mga kamay sa langit sa oras na to. Lord, we thank you. Salamat, Lord, for you have given us, Panginoon, Lord God, na patuloy ang aming mga panalangin, ang aming mga pakikipag-usap sa iyo, O Diyos, ay patuloy lagi mong maririnig, Panginoon, Lord God. Lord, hayaan mo ng araw na to ay maging umpisa, Panginoon, Lord God, ng mas lalo pang malalim na relasyon sa iyo, O Diyos, ng bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. As we continue, Panginoon, sa proseso ng reformation, Lord God, Lord, dalangin namin ang bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God, ay manamnam, Panginoon, ang lahat ng mga pangungusap mo, Panginoon, Lord God, ang lahat ng mga mensahe na ipinagkakaloob mo, Panginoon, Lord God, sa bawat sitwasyon ng aming mga buhay, Lord God. Lord, dalangin namin maging bukas ang mata ng aming mga pananampalataya, Lord God, at ang aming mga paa, Panginoon, Lord God, ay patuloy, Lord, malakaran ang lahat ng ito, Panginoon. We thank you, Lord. Salamat sa mga ipinagkaloob mo sa mga kabataan, Lord God. Sa lahat ng iyong mga lingkod, ang mga wala dito, Panginoon, Lord God, dalangin namin, O Diyos, ang lahat ay makasabay, Panginoon, Lord God. For we are one, Panginoon. For we are one in spirit, Lord God. In the mighty name of Jesus. We thank you, Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, to glorify your name, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. And we thank you, O God. We seal our prayers by the blood and fire of God, by the power of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.